Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, munting kaalaman nga pala. Nako, eto po, si Boy Tago, umiepal na naman po. Pakiramdam niya siguro, malaki na iambag niya dun sa Blue Ribbon, no? Ito po, nagkabangayan po sila ni Senator Amy. Sa bagay, kaya niya binabangayan to si Amy kasi alam niyang kalaban to ni Marcos. Yeah? Pero pag alam niya tong kakampi to ni Marcos, siyempre kapatid, di ba? Pag alam niya kakampi to, hindi niya babakbakan to. Di ba? Yan po ang ano ni Boy Tago ngayon. Yan ang style ni Boy Tago, di ba? Saka mahilig sa paano yan, mahilig sa salitang ano yan, yung papaniwalain ka. Katulad ng ginawa niya kay Senator Marcoleta, di ba? Sa dami na uto, anong sinabi niya kay Senator Marcoleta na natatandaan nyo? Doon sa hearing ng Blue Ribbon pa si Senator, si Lacson na ang Blue Ribbon. Anong sabi niya kay Senator Marcoleta? Senator Marcoleta, kinakampi, pinuprotekta mo ba mga diskaya? Shipin mo yung mga salita niya, halal ka ng taong bayan, senador ka, marami naniniwala sa'yo, nagsasalita ka ng bagay na hindi mo naintindihan. Di ba? Kaya ganito na naman sinasabi niya kay Amy. Para lumalabas, palitawin si Amy, huwag nang paniwalaan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kapag may mga taong na alam papunta na doon sa bossing nila, kung papunta na doon, gumagawa sila ng paraan. Wag lang malihis lang yung kwento. O ito, sample. Anong sabi ni Lacson? Basahin mo natin to kay Amy, Tignan nyo, ipapagets ko sa inyo kung ano ugali ng mga to. Huwag kayo mapaling lang. Alam nyo kaganda ng mga vlogger, kaya sa mga news. Sa mga news, legit yan. Kami mga vlogger, bagaman tsorya lang, iba kami, tsorya, opinion lang. Pero nakakapagpahayag kami ng mararamdaman namin, yung mga nakikita namin. Na totoo, real talk ang sasabi namin. Hindi katulad ng ibang mainstream media, nangingilag sila kung ano sasabihin nila. Lalo na pag mataas yung babanggitin nila, Romualdez, ganyan-ganyan, hindi nila mabanggit-banggit yan. Di ba? Pero kaming mga vlogger, binabanggit namin. Ito, paano natin pahinga natin si Amy. Medyo nakakatawa siya. Di niya alam na lahat yan ay wishlist na ibinigay sa DPW Central Office. Clueless ba siya sa kaming mga opposition lahat FLR or for later release? Kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat. Nila Bongo, Bato at Robin. At malay ko ba na allocable ng admin sa aming dalawa? Hindi ako ang abogada ng Malacanang. Parang masyadong gigil itong si Senator Ping sa akin. Baka sabunutan. Sure akong talo ako dyan. Hindi kayo talo dyan, ma'am. Ma'am, yan po si Boy Tago, ma'am. Puro ganyan po yan, press release lang po yan. Wala pong iba. Kaya mo kay Erwin, sabi niya may pumasok sa CCTV. Kay Marcoleta, pumasok daw si Gutesa sa CCTV. Napaka-chismoso eh. Hindi niya man lang niya inimbestiga kung ba't pumasok doon. Nagpapa-public release siya para yung tao mabigla, uy, talaga, para mabigla. Yun lang ang accomplishment niya sa Blue Ribbon. O sige nga, sa mga nakikinig ngayon, magbigay kayo sa akin ng isang accomplishment nito ni Boy Tago dyan sa Blue Ribbon. Sige nga, kay Marcoleta marami. Naipatawag niya si Gutesa. Sino ba? Hindi na si Gutesa. Actually niya, kay Gutesa, galing pa rin kay Marcoleta yun eh. Si Lacson, wala eh. Ano? Wala. Uminto, ngayon, January 26 o January 19, babalik na siya sa Blue Ribbon. Ngayon pa, iimbitahan daw niya si Pangandaman, si Bonoan, si Bersami, ang dami iimbitahan eh. Ngayon pa, anong petsa na? Ngayon mo lang naisip yan? Palagay natin naisip mo na, pero ba't ngayon mo lang ginawa? Ba't mo ngayon gagawin lang yan, Boy Tago? Ikaw ang kailangan namin noon. Pumayag kami na agawin niyo ang posisyon ni Senator Dante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon kasi alam namin, pwede ka na. Kasi nga, pinagmamalaki ka ni Pepsi na ikaw ay magaling na investigador daw. Ngayon, tapos, andyan ka na, ngayon ka na mag-iimbestiga. Nasa na si Bunuan? Asa na? Kung noon ka pa nag-imbestiga, naisip mo na yan, actually, naisip na si Senator Dante Marcoleta yan eh. Di ba? Siya unang Blue Ribbon diyan. Okay na sana pinalitan nyo. Ngayon, nagpapalabas ka naman kay Amy kasi pinuna siya ni Amy kasi daw, eto di umano sinasabi daw ni Lacson na wag magbabanggit, bawal bumanggit ng mga mata sa pangalan doon sa Senate yata, katulad ni Romualdez, katulad yata ni Marcos Jr. No? Yan ang sabi ni Amy. Pinabulaan naman ito ni Lacson na, hindi ako sasalita dyan biglang banat bakit siya? May allocable nga siya eh. Alam mo, biglang ganun. Parang siya si Boying. Parang si Boying din itong mga style ng mga to. Kapag nasusukol na, nahuhuli na yung amo, mag-iiba siya. Ikaw nga, ganyan eh. Parang bata. Di ba yung bata pag natboko mo?
Oy, ikaw, yari ka. Eh, ba't ikaw? Ba't ikaw? Ba't siya pinalo mo? Ikaw rin, paluin mo rin siya. Eh, bakit ako lang? Siya din. Parang ganun eh. Bata ka ba, Boy Tago? Isibat, naniniwala ba kayo si Boy Tago nanilin lang to sa Pilipino? Lagay nyo nga dyan at huwag magkalimutan mag-subscribe. Naniniwala ba kayo si Boy Tago, itong si nanilin lang na sa ating sambayan ng Pilipino? Sige nga, harap-harapan tayo eh. Di ba? Oh. Ito, painggan natin to si Boy Tago painggan nyo Handaan nyo mga lusartan nyo, unloadipil nyo, handaan nyo mga pang high blood nyo. Dahil mga high blood kayo sa maririnig nyo, sa mababaltaan nyo. Ito, painggan nyo Ito na sinasabi niya Parang ba gusto niya maging counterpart? Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate, pero parang mayroong gusto mag-apply. O, tignan mo. Bunga nga niya, di ba? Ayaw niya mag-miyaw-miyaw sa Senate, may gusto mag-apply. Bakit? Nagmamiyaw-miyaw ba to? Buti nga may nagmamiyaw-miyaw Ikaw. Ni miyaw-miyaw nga, ni aw-aw, wala ka Anong katunayan? Asan ang blue ribbon? Di ba bumaba ka nakaraan? Pinilit ka pang babalikin. Oh, wow! Hindi ka pinilit ng taong bayan bumalik sa blue ribbon. Pinilit ka kuno ng mga kasamahan mo na mag-blue ribbon ka ulit. Pero ang taong bayan, sukang-suka. Ayaw sa'yo. Ang gusto namin, si Senator Rodante Marcoleta. Dahil si Senator Rodante Marcoleta, ang gusto niya, maimbestigahan yung mga big fish at hindi lang mga sapsap. Ikaw, ni sapsap nga, hindi mo maimbestigahan Di ho ba mga kababayan? Kayo humusga mga kababayan, hindi ako. Yung sinasabi ko, nakikita ko lang. At yung nangyayari, at yun ang ebidensya, yung patunay niya. Bumaba siya sa blue ribbon, tapos anong ginawa? Noon, tumamemi, nagmamasid, parang pinklawan. Di ba? Hindi alam. Bakit? Bakit bumaba? Ako, tsorya ko, ito Nung malalaman na niya kasi si Martin nagigipit na, may imbestiga na bumaba siya. Para nga naman, hindi mapatawag si Martin sa pamamagitan niya. Di ba? Kaya paano kami maniniwala sa iyo na tulad na siya sabi ni Amy na ayaw mo pabanggit kay Romualdez sa pangalan siya sa Senate? Kaya hindi kami naniniwala Maaaring totoo yung siya sabi ni Amy na ayaw mo pabanggit yung mga tataas na opisyal diyan sa, bakit sa iyo ba yan? Taong bayan nagpapasahod sa iyo, sa inyo ba yan? Kung ako senador, babanggitin ko lagi pangalan mo, pati yung ayaw pabanggit kung sakaling totoo yung siya sabi nila Amy. Bumuwelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit si dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Pinuputol daw Boy Tago, ginawa nyo na kay Marcoleta yan. Anong katunayan? Nung si Senator Marcoleta, kumanta na si Diskaya, anong ginawa nyo? Pinalitan ni Lacson, ni Boy Pepsi, yung liderato, kinuditan nyo si Chis Escudero. Agad kayo nagpalit, Magbigay kayo sa akin ng dahilan, ba't kayo nagpalit kagad? Hindi dahil sa ayaw banggitin yung mga Duterte nila Marcoleta, mababaw na dahilan yon. Kaya kayo nagpalit ng liderato kasi si Marcoleta straight to the point doon sa big fish. Kayo ayaw nyo mabuko yun. Kaya ang ginawa nyo, agad-agad yung kinudita itong si Chis Escudero at si Senator Marcoleta, pinalitan nyo kagad si Boy Tago. Tama? Nire-remind ko lang yung mga hindi nakakarinig, yung mga hindi nakaabot dyan sa sitwasyon nyo kung bakit andyan kayo ngayon sa posisyon nyo. Tama? Di ba? Yan po nangyari mga kababayan. Kaya wag po kayong papalin lang sa Boy Tago na to. Di ba? Ang antigas ang pabumuka. Di ho ba? Gawain niya yan Anong ginawa? Bukod sa pinalitan yung liderato, anong ginawa kay Marcoleta? Nung lumabas na si Diskaya, nagbanggit ng pangalan ng mga congressman, pati kung kayo 25% na dinideliver yung pera. Anong ginawa? Ano nang ginawa nyo kay Marcoleta? Sige nga. Hininto mo yung blue ribbon. Kung ikaw matino, hindi mo iiwan yung isang tungkulin na kung saan pinagkatiwala sa'yo. At lalo na, ang nagpapasahod sa'yo, taong bayan. Hindi ka naman nagpapasahod ng kanino man Inuutusan ka namin na gawin mo ang trabaho mo sa investigasyon. Kasi ang nanakawan dito, hindi ikaw, hindi kung sino, tayong lahat ang nanakawan dito. Okay lang kung manakawan ka kasi mayaman ka na. Kami, mga Pilipino, ako okay lang ako, manakawan ako. May trabaho naman ako kahit paano. Ang mahirap dito, yung kabuuan ng Pilipino na nakawan. Okay lang individual iindahin trabaho lang kaya Pero yung kabuuan
May epekto yun. Yun na hindi mo naiintindihan. Unfair sa amin yun. Napaka-irresponsible, baseless, at saka untruthful. Kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-attend eh. Hindi mo nga binanggit, pero yung act mo, parang ganun din. Hindi, mga kababayan. Ulitin natin ha. Wala nga siyang binabanggit, pero yung action niya, higit pa doon sa binanggit niya. Alam mo sabi niya tao doon, no? Ano yung English na kasabihan? Speaker louder, kayo, ilagay nyo nga dyan sa baba, kung nalilito ako, ilagay nyo nga dyan, idutong yung pangalan niya. Ngayon niya. Kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-attend eh. Anong sasabihin? O, tingnan mo yung lusot niya. Unang-una, hindi nga siya nag-attend eh. Ang gusto niya palitawin dito, ako nagbabanggit ako, hindi ng Romualdez, bawal banggitin, hindi ako nagbabanggit yan. Hindi ako nagbabanggit ng wala akong binabanggit yan. Tapos sabi niya, unang-una, hindi siya uma-attend eh. Anong connection? Kahit 1,000 taon hindi dumalo dyan si Amy Marcos. Ha? Kung sinabi mo yon, walang connection doon sa hindi siya dumadalo. Di ba? Ang pinaka-question dyan, kung sinabi mo yun o hindi. Biglang pihit siya doon, no? Bigla siyang pihit eh. Di ba? Alam mo yun? Niya na pinagbabawalan sila. Kung may mga ebidensya raw na gustong ilabas ang senadora, tiniyak ni Lacson na bibigyan daw siya ng oras. Pero kailangan muna niyang dumalo sa pagdinig. Hininga namin ng tugon dito ang senadora, pero saka na raw niya ito sasagutin. Pumalag din si Lacson sa alegasyon ng senadora na may anyay giniling na pork pa rin sa 2026 national budget. Member siya ng BICAM. Okay. Ba't hindi niya nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Natural! Ano ba to? Senador ba to? Ba't daw ngayon na nilabas kung kaya napirmahan yung budget? Natural! Yung pambahay na ginagawa, maghireklamo ka agad. Ay, pangit yun. Makikita mo pag ang isang bagay, pag buo na, tapos na. Galing! Sising-sisi sa'yo lahat ng bumoto sa'yo. Galing. Yung baka nire-refer niya, yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIPIP. Ito ginaganyan si Amy ngayon kasi niya, kalaban siya ni Amy, Kung si Amy halimbawa hindi kalaban ni BBM, hindi niya gaganon yan. Napaghahalataan ka eh. Sa bagay, sinopla ka ni Senator Marcoleta nakaraan eh, hindi ka nakaporma eh. Hindi nakaporma nakaraan yan. Ngayon, nilalabas ni Amy yung baho mo. Hindi pa rin paniniwalaan si Amy? Hindi pa rin paniniwalaan? Lahat na ng senador na hindi pabor sa inyo, kung nagsalita, hindi nyo paniniwalaan? Kahit kitang-kita ng ebidensya, kitang-kita ng lahat ng nagsasalita. Sipin mo hindi lang isang tao ang nagsasalita. Marami pati taong bayan. Hindi naman DDS yung iba eh. Ginagawa lang nilang DDS. Kapag may nagsalita laban sa kanila o kaya kontra sa kanila o kaya medyo pumuna sa kanila, gagawin nilang DDS. Yan ang gawain ng mga yan. Siya nga. Boy Tago, mag-imbestiga ka naman. Gumawa ka naman ng accomplishment mo diyan sa Blue Ribbon. Wala kang accomplishment. Etong January 19, babalik ang Blue Ribbon. Aabangan namin baka sana may accomplishment ka na. Yung siya-sabi mong imbitahan si Pangandaman, si Bersamin, si Bonoan, sige gawin mo na dapat inaasahan namin noong pag ginawa. Sige, pabibigyan ka namin, gawin mo na ngayon. Pauwi mo si Bonoan kung nasan man siya, pauwiin mo Ang lakas ng loob niya eh. Na tawagin si Bonoan na eh. Alam niya, parang ganito, ang lakas na imbestigahan mo si Saldi, wala na si Saldi. Paano mo sinabi, ipapatawag ko si Catalina Cabral. Papatawag mo, andun na. Kinuha na San Pedro. Noong last year, lagi siyang present sa distribution eh. Pag wala ka moral ascendancy, huwag ka na magsalita, huwag kang pumuna. Kasi balik sa'yo yun. Tingnan mo, pag walang ascendancy, huwag ka na pumuna. Mali ka dyan. Yes, sabi ko sa inyo mga kababayan, lagi kong pinapangaralan kayo. Hindi porket ang isang tao, walang kredibilidad o kredibilidad, nagkamali before, maraming kasalanan, hindi na dapat pumuna. Diyan ka nagkakamali. Ibig ko palang sabihin ako, fake ako, nakita ko may nagnanakaw sa paligid ko, hindi ko na pupunahin.
Yung ba ibig mo pala sabihin? Ha? Iyan ang hirap sa'yo. Baka sabihin mo lang, ayaw mo lang punahin kasi kalaban nyo. Pero pagkakampi nyo, wala talaga kayong, hindi nyo pinupuna. Ang ganitong aniyay pag-epal ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda ang dahilan ng inilagay nilang special provision sa budget na tahasang nagbabawal nito. Hindi rin alam ni Lacson ang sinasabi ng senadora na baka magamit ang pondo para itulak ang impeachment. Alam mo kasi ito, sinabi ni Soto, malinis na malinis daw yung budget. Sige, granted. Pagbibigyan namin kayo. Ibig nyo palang sabihin, yan malinis ang budget. So, ibig sabihin, 2025, tinatanggap nyo na hindi malinis ang budget. Kasi sabi nyo, ito pinakamalinis eh. So, ibig sabihin, may madumi. Tama? Yung 2025. Tanong, sa 2025, sino ba pumirma? Sino ba may gawa? Si Duterte? Si President Duterte ang may gawa? 2025? Kayo sumagot, mga kababayan ko. Ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko masasagot yun kasi hindi nangyayari sa Senate yun eh. Sa Congress, narinig natin yan, yung unang impeachment, di ba? Meron talagang mga naipamudmud noon. Yun ang report na nagaling din sa House. Kasi yan din ang sinabi ni Congressman Toby Tiangco, saka sina Congressman Erice. Kung meron silang pamamaraan na ganoon doon, sino naman kami para pumunta sa House at questionin sila? Nox naman, kala mo talaga no? Parliamentary naman noon. Para sa GMA Integrated News, sa pagbabalik ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly sa January 19, unang tatalakayin ang napabalitang umano'y recantation o pagbawi umano ng testimonya ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson, walang ipinarating ang dalawa sa kanya na balak nilang mag-recant. Hindi naman, kasi counter affidavit yung minimension doon sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ ito next week on Monday. Kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila doon sa violation ng batas sa perjury. Sabi ng Justice Department, wala silang natanggap na kahit anong pagbawi ng salaysay ni Alcantara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News makakuha ng reaksyon ni na Alcantara at Hernandez. Sabi ni Lacson, hindi na raw siya nagtataka kung may mga humihilot sa dalawa, pero tiwala ang senador na hindi babagsak ang kaso laban sa kanila. May naniniwala daw si Lacson, may humihilot sa dalawa. Ito talaga si Boy Tago, no? Kung siya sabi nito, no? Yung tao pinapaisip niya, una-una CCTV kay Marcoleta. Tapos yung, may pulis, yung magkukudita yung pulis, ano daw doon? May tinatawag yung pulis daw, mag-ano sa kanya, niyaya daw siya ano tawag doon? Nakalimutan ko, tawag doon, yung niyaya siya ng mga pulis, mag-alsa, parang gano'n, laban sa gobyerno, ano tawag doon? John, nakalimutan, lagay nyo nga dyan, nakalimutan ko, siya sabi niya pinapaputok niya, meron daw joint, parang mag-aalsa, niyaya daw siya, yung text niya mapakita. Tapos ngayon, may umihilot daw kay Bryce. Si Ramon Tulfo? Naniniwala kay Ramon Tulfo? Ako naniniwala ako kay Ramon Tulfo. Naniniwala ako. Pero yung ibang sabi niya, hindi. Ganyan. Ganyan tayo humatol. Hindi porket yung tao galit ka, hindi ka na maniniwala. Di ba? Hindi ganun. Dapat, kung ano yung sabihin mo, akma doon sa mangyayari, maniniwala ka. Yeah? At mga taong isinangkot nila sa flood control kickbacks. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-investigate silang mga babatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. May sarili rin anyang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at tiyak daw na isa sa alang-alang ng DOJ at Ombudsman kung may money trail na konektado sa mga testimonya ni na Alcantara at Hernandez. Sa mga resource person namang hindi sumipot sa nakaraang pagdinig, maglalabas ng sabina ang Blue Ribbon. Kayo, naniniwala ba kayo na talaga sino mas magaling? Si Senator Marcoleta o si Senator Ping Lacson? Sige nga. Di ba sinexplain ko nakaraan yan? Kung si Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon pa rin hanggang ngayon, sabihin ko sa inyo, natuklasan na natin kung sino ang nasa likod ng kurakot na to. Unang-una si Senator Marcoleta, baguhan yan.
Walang pakialam niya kung may mahasagasaan yan o hindi. Hindi yan nanalo kung kanino man. Ha? Pure organic ang boto niyan. Ha? Hindi ka to ng mga to, matatagal na sa Senado itong mga to, diyan na kayo tumanda. Ha? Marami na kayong pangingilagan. At hindi lang yan, take note ha, paalala ko lang ulit ha, isa sa mga nagpanalo sa inyo, nag-attribute ng boto sa inyo, walang iba kundi si Marcos Jr. Diba? Kinampanya kayo niya sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kaya mahiya naman kayo kung kakalabanin niyo siya. Di ba? May conflict eh. Di ba? Kaya kung ikaw magiging Blue Ribbon, iimbestigahan mo at ang investigasyon, palagay natin, no, hindi talaga, hindi ko siya sabi si Marcos may kasalanan. Pero yung investigasyon kasi transparency. Hayaan mo pumunta kay Marcos yung investigasyon. Hayaan mo pumunta sa mga Duterte. Walang dapat pumigil. Gets nyo? Hayaan nyo kung saan patungo yung investigasyon. Huwag nyo ko kontrahin. Di ba? Anong nangyayari? Kinukontra nyo kagad eh. Teka lang. Hindi po pwede. Hanggang dito lang tayo. Bawal na kay Romualdez makarating. Anong katunayan? Hindi nyo nga maimbitahan yung tao dyan eh. Sige nga, sir, sa darating na January 19, pagbukas mo, January 19 o 26. Sige nga, sir, unang imbitahan mo dyan, Diskaya, pati si Romualdez, pagharapin mo. Sige nga, sir, kung kaya mo. Blue ribbon ka. Makapangyarihan kung ano yan. Committee yan. Ha? Si Senator Marcoleta, kung hinawakan yan, huli na lahat eh. Eh, ikaw, huli pa ba? Wala kang nahuli, wala kang isang, di ba? Binansagan niya ng BGC boy. Yun lang. Binansagan niyang BGC boy. Yun lang. Napakadali nun. Ulaybar, I think si Maynard Ngu, Oh. tapos si Sino pa? Secretary Bonoan, Sino pa? I think si Opulencia. Sino Pero pa? Sino pa? except those, isipitahin pa rin namin o isusupina pa rin. Pero kung nasa Sandigan Bayan na o nasa korte na yung kaso, eh hindi na namin pwedeng pilitin kasi may subjudice na eh. So like, Pero pwede silang tanungin sa ibang issues. Si dating Congressman Zaldico naman, na Yun, naalala ko na, military junta. Pinigtest daw sa kanya para military junta daw. Ay, Diyos ko po. O, iimbestigahan niya yun, si Bonoan. Di ba sabi ko sa inyo, si Saldico, nagmamakaawa na taong bayan, imbestigahan nyo. Ayaw nyo. Nakaalis na ng bansa. Yung kumanta, saka kayo magkakumahog na ikulong to. Ngayon si Bonoan, nakikiusap ang taong bayan, November pa, October pa. Si Bonoan naman, si Atty. Vic Rodriguez nakikiusap na, lahat ng tao nakikiusap na. Si Bonoan nasa na, pabalikin nyo na, imbestigahan nyo, ayaw nyo pa rin. Ngayon, pag si Bonoan sakaling kumanta, saka lang kayo kikilos. Tanong ko lang. pinagpina rin ng komite. Iisuhan na ng arrest order kung hindi pa rin lilitaw. Iimbitahan din sa susunod na pagdinig si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Yan ang maganda. Pumunta si Leviste. Gusto ko pumunta rin Diskaya. Huwag nyo sabihin porket nakakulong, hindi na pwede pumunta. Dalawang Diskaya, imbitahan nyo. Si Romualdez, imbitahan nyo. Si Leviste, andiyan. Si Bonoan, kung trupon, sige, pahig na kami. Pati yung Bryce Hernandez, mga engineer, pagharap-harapin sa isang pagkakataon. Sa unang pagkakataon, pagharap-harapin. Alam mo sino makakagawa niyan? Lacson, ikaw ay senador. Binoto ka dyan. Dahil inaasahan ka hindi lang sa ganyang bagay. Kundi sa mga bagay na katulad ng... Kasi Lacson kayo, pag sinabing Lacson, wow! Iba to. Ibang Lacson to. Tumakbo muli. Ibig sabihin, mas malakas ang dating. Ano ka, para kasi Tulfo? Si Tulfo kaya binoto natin eh. Di ba? Kasi ang lakas ng dating niya eh. Tibiruin mo ha, walang kinakatakutan, lahat binabangga niya. Mga employer, mayayaman, binabangga niya. Tulfo eh. Pag siya mo sumbong kita kay Tulfo, talagang manginginig ka. Wag na. Ayaw mo na, wag na parating kay Tulfo. Di ba? Kaya ka binoto ng taong bayan si Tulfo eh. Wala kang dating nanalo, tahimik ka sa flood control. Pagbabanggitin ng mga pangalan mataas, tahimik ka na. Hindi mo nagawang paglaban. Ha? Bakit? Yan ba yun nakilala namin Tulfo? Ganun ka rin eh. Boy tago eh. Kaya binoto ka ng taong bayan kasi inaasahan ka dyan. Kung gusto niyang ibahagi ang hawak niyang Cabral files, lalo't anya, may ilang pagkakapareho ang listahang hawak nila ni Leviste. Sa mga locables, halos pareho actually eh. Yung Pero nabanggit sir, ko na may mga nasingit doon na hindi naman mababatas, yung House leadership, Opo. tapos Cabinet yung members. listahan ng mga cabinet members, halos pareho doon, no? Kasi ang source isa
Isa lang eh. Yes, Ang opo. nagpe-prepare kasi ng allocable si late Undersecretary Cabral Mhm. at saka si Dati Bonoan. Secretary Bonoan. Yung SAP, parang wala akong nakitang SAP saka yung OP. Yung lisana sa akin, ES lang nakasulat doon. Opo. Merong ES, merong SMB. SMB. Ang maliwanag naman pag SMB, si Secretary Bonoan yun eh. Kasi na-validate na naman ni Undersecretary Bernardo yun. Mhm. Dahil di ba sinabi niya, 3 taon na, 2023, 2024, 2025. Lagi merong 5 billion Mhm. na allocable. Wala pong tugon si Leviste kung dadalo siya. Oh, yun. Dadalo si Libiste dyan, sana. Si Libiste, araw-araw papapress ko eh. Di ba? Araw-araw in-interview eh. Sa Banateros, pumunta siya. Nagpa-interview siya, di ba? Oh. Yan ba may tinatago? Ang alam ko, ang nagtatago, hindi nag-iingay. Pero pag nag-iingay, handaan nyo, iba kasi maingay sa nag-iingay eh. Iba yun eh. Ang nag-iingay, sinasadya niya. Ibig sabihin, nangangalampag siya. Di ba? Oh. Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. Kayo ba, naniniwala ba kayo? Itong si Boy Tago, dapat ba ito talagang palitan na to? Ilagay sa Blue Ribbon, ikudita na to. Ipalit si Senator Dante Marcoleta. Sige nga, naniniwala ba kayo? Okay, hanggang dito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.